Alright, good morning mga kakabsat. Maestro po lang yung lingkod. Nakabalik na tayo ng Baguio City mga kakabsat. Medyo sobrang pagod natin kahapon sa biyahe. Medyo marami akong stopover kasi walang tulog talaga mga kakabsat. So at least safe naman tayo nakauwi. So sa mga di pa po nakakapagbisita kay Mima, you can still have the chance, especially sa nandyan po sa Manila, Quezon City. Pwede nyo pa pong dalawin si Mima until tonight na lang po. Kasi bukas po, ibiyabiyahe na po siya papuntang Samar. So sa mga gusto pa pong pumunta, you can visit her po. Actually, ang daming marami po ang dumalaw kay Mima kahapon. Sino ba? Marami makasama ni Maestro. Sila Benhur Abalos. Dali lang. Pakita ko sa inyo. Sila Benhur Abalos, sila ano pa kanin nito? Si Gadon, Secretary Gadon, nandun din. Pati si Rafi Tulfo nandun kahapon. Rafi Tulfo nandun din kahapon. Ballpoint. Talawin nga si Ballpoint. Si Ballpoint yung nag-post eh. Ito po, mga dumalaw po kahapon kay Mima. At syempre good news. Syempre good news sa wakas. Natukoy na at ngayon ay tinutugis at hinahanap na po yung dalawang suspect, mga kapsat ha. Hindi po itong dalawang to, si Ballpoint po yan, tsaka si Rafi Tulfo po yan. Dumalaw po si Rafi Tulfo kanina. Rafi Tulfo yan, si Benhur Abalos, Larry Gadon. Si Tarty, bumisita ulit. Hindi kami nagkita nila Tarty. Kasi umaga pa lang talagang po eh. Ito yung mga kasama ko po kahapon. Yes, nandyan po ako kahapon. Nagbiyahe tayo from Baguio to Quezon City. Ayan, tapos naglaan lang tayo ng respeto kay Mima. Maliban dyan, tinugtugan po natin siya. Ayan, tinugtugan ko siya kahapon. So yan, shortcut ko na lang na mabsat, no? But anyway, okay. Ang importante mga kabsat, natukoy na. Ito na po, mga kakabsat. Tukoy na. Pakinggan muna natin yung sa News 5. May dalawang suspect na ang iniimbestigahan ng mga pulis sa pagkamatay ng political vlogger na si Mima Alicia. Biyernes nang masawi si Alicia ng barilin ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Sugatan din na ang kanyang kinakasama. Nakapulol na si Alicia ngayon sa Quezon City. Tumanggi nang magpaunlak ng panayam ang kanyang pamilya. Pero umaasa raw silang makakamit ang hustisya. Hindi muna idinetalya ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ayon sa investigasyon sa Northern Police District, isa sa mga tinitignan nilang anggulo ang laki ng butas, political vlogger ng biktima. Talagang hindi pa rin yan. daw Ang laki ng butas ang personal na alitan. Kilalang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, si Alicia. It could be something personal, yung sa personal life po niya. And isa rin pong malaking chance is yung her work or her related to being a blogger. Ito po ang mga as of now na medyo mas mga nakakaangat na possible reasons. Mga kapatid, Cheryl Cosing. Ito pa. Tukoy na raw ng PNP ang dalawang suspect sa pamamaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., mga hired killer ang salarin at isang sindikato ang nasa likod umano ng krimen. Kilalang anti-Duterte at PBBM supporter si Alicia. Binaril siya ng riding in tandem sa Caloocan City noong Biyernes.
we have already a good case against the suspect. We have already identified the suspects, and still the investigators, the probers are hot on their tracks. As of now, we are trying to make some arrests, but sinasabi ko nga, we have a good case already. Nagpaabot ng pakikiramay si PBBM sa pamilya ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Nakiisa rin ng ilang senador sa panawagan para sa hustisya. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Dumalaw sa lamay ng nasawing vlogger na si Mima Alicia, si Palace Press Officer Claire Castro. Nakiramay siya sa pamilya nito na mula na rin daw mismo sa Pangulo. Nung nalaman po ito, may first lady. Wow. Sabi na po, ano yung kay ate itulong? Sabi ko, ma'am, inaayos na po. Sayang, hindi ko nakita si Attorney Claire. Ito po, totoo po, nasa message ko po to. Isa sa akin niya po, si Mima sa kanyang mga dasal. Kami po yung first lady. Pati si First Lady. Hindi man daw sila personal na nagkikita ni Alicia. Parang magkakalapit na raw talaga ang mga vlogger. Matagal na raw supporter ni PBBM si Alicia. Biyernes ng umaga, naispatan ang dalawang sospek na sakay ng motorsiklo sa tapat ng bahay nito sa Caloocan City at saka siya binaril. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero tanging ang partner niya lang ang nakaligtas. Malaki ang pasasalamat ni Senator Kiko Pangilinan kay Alicia. Nakaambag daw kasi ang pagiging matapang nito sa kanyang 2025 senatorial campaign. Kahit hindi raw madali, nanindigan ito sa tama at ipinakita ng vlogger na buhay ang demokrasya sa bansa. Hindi raw dapat matapos lang ito sa pagdadalamhati, kundi sa masusing investigasyon sa kanyang pagkamatay. Bumisita rin si Senator Rizon Tiveros sa lamay ng vlogger at sinabing kaisa siya sa pagtawag ng hustisya. Nagpasalamat din ito sa suporta ni Alicia. Kasama ng senadora si dating Senator Sonny Trillanes. Nakitang kinakausap ang ina ng biktima. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng seguridad ng PNP para sa pamilya ni Alicia habang gumugulong ang investigasyon sa pamamaslang. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Alright. Ito. May banta bago pinaslang. Natin. Less than 24 hours, we were already able to identify. Nakilala na po Na-identify na. rin Tukoy na. pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po ay miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay vlogger natin. May natatanggap ng banta sa buhay ang vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago pa ito mapatay, batay sa isinasagawang investigasyon ng pulisya. Kaugnay nito, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco na tukoy na nila ang dalawang suspect sa pagpaslang kay Mima. Ayon sa opisyal, miyembro ng sindikato at posibleng gun for hire ang dalawang suspect kung saan ang isa sa kanila ay may mga nakabinbin pang kaso. We are already readying the case to be filed against these two. Yung pong dalawang na-identify na natin na magsalarin. At pinoprofile na rin po natin sila kung ano po ang kanilang nagawa noon. Yung isa po ay meron na pong patong-patong na kaso. So everything will be given. We cannot give specific details as of now as para hindi po makompromise ang ating operation. Hindi pa naman malinaw ang motibo sa krimen, pero sinabi ng PNP na lahat ng anggulo ay sinisilip nila, kabilang ang personal na alitan at trabaho. Ino-confirm pa po natin lahat kung ano yung of course we're sifting through all her yung tawag po natin din, yung vlogs, yung mga statements niya. And of course, we're talking to the family para po makakuha tayo ng mas complete na picture dito. Whether there was actual threats, ilan ito, at saan nanggaling ang threat, at sa paniwala ng mismong tao. Napaslang nga ay sino ang gumagawa ng threat sa kanya na to. Sinabi pa ni Colonel Co na inaalam din ng mga otoridad kung sino ang mastermind sa krimen.
will have to identify all, including the mastermind. Of course, hindi pa natin na-identify. Malamang. So, Yung mastermind, what we are dapat, looking into ako right po, now is pakantahin nyo. we need to establish yung ating motive. The strongest motive there is they are hired by syndicate to kill them. Kinumpirma naman ng PNP na binibigyan din ng proteksyon ng pambansang pulisya ang pamilya ng vlogger. Madaling araw noong Biyernes, July 17, nang barili ng riding in tandem ang vlogger sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa Barangay 171, Caloocan City. Leia Ilagan. Pinaputok din pala itong kotse, oh. Bagong-bago pa naman yung kotse ni Mima. Oh, basag yung salamin, no? Talagang ano to? Grabe. Sa totoo lang, Mabsat, yung nakita ko nabanggit ko na sa inyo to kahapon. Iba yung tama talaga ni Mima. Kasi dito, yung sa may banda dito. Nakita ko dito pa. Lubog to eh. Lubog. Makikita mo yung lubog. Kaso nga lang, tinakpan natin ng makeup yun. Tapos kinapalan. Kaya, tapos dito talaga halatado. Yung tinamaan sa panga. Kaya sabi ko, grabe. 2 bala yung tumama sa ulo niya eh. 2 bala sa ulo niya. Tapos sa buong katawan niya, upper extremities saka lower extremities, I think 7. Yun yung nabanggit sa akin ni Nyolo kahapon. Pero grabe talagang, sabi ko, grabe, ang bata-bata pa nitong si Mima. 24 years old lang, pero ganun ang ginawa sa kanya. At sana, dahil tukoy na nila ang mga suspect, mga kakabsat, good news yun. Kasi pinag-uusapan namin nila Nyolo, nila Chris, nila Ballpoint at saka ni Pikwa na bago sila uuwi ng Samar bukas, which is tomorrow is Friday. Tama ba? Friday ba bukas? Wala na ako sa kalendaryo ko. Hindi, Thursday pa lang pala bukas. Sorry. Thursday bukas. Makukuha nila yung hustisya. And good news, habang nag-uusap-usap kami, kasama namin yung nanay ni Mima, kinakausap namin. Yun nga, biglang may nag-chat doon sa group chat. Tukoy na. Tapos ito, binalita na sa mga news media. Kaya it was kahit papaano na-relief. At sana kapag nahuli na yan at tukoy na yung 2 bumaril na suspect, pigain nila kung sino ang nag-utos sa kanila. At pag lumabas, napalabas sila yung umutos, nako po, update na naman tayo. Pero for now, yan lang muna. At ang pinaka-importante, tukoy na ng PNP kung sino yung 2 ngayon tinutugis na. Tinutugis na since yesterday, kaya baka malamang today, mga lamang ngayon, nahuli na nila. So, let's see. Abangan na lang natin. I-update ko kayo mamaya sa magiging update po ng PNP. At saka, basta sa GC, nauuna sa GC eh. Nauuna bago lumabas sa newsfeed. After several hours, saka lang lalabas ako nauuna. Kahit pa paano, medyo updated kami. Pero syempre, dahil hindi nilabas ng PNP yung pangalan ng 2, hindi rin namin pwedeng sabihin. Kasi nga baka ma-compromise at lalong tumakas yung 2 yun. Pero alam naman natin, no? Sigurado na nanonood yung 2 na yan, yung 2 kumag na yan. At talagang yung ginawa nila kay Mima hindi po talaga kanyan. Hindi po na natin kaya patawarin. Kasi biro nyo, may anak si Mima. 4 years old lang yung anak ni Mima. Hindi pa natin alam. Sabi ng mama ni Mima kahapon, hindi daw alam nung anak ni Mima na wala na si mama niya. Wala na si Mima. So hindi siya aware. Baka malalaman na lang ng anak niya na kapag inuwi na siya bukas sa Samar, pag nagkita na sila ng mama niya. So habang kinakausap namin yung parent ni Mima, talagang mararamdaman mo talaga yung bigla na talagang hindi ka dapat na syempre biro mo nag-uumpisa. At saka ito pa pala, nalaman ko panganay pala si Mima. Panganay sa magkakapatid na 4.
4 sila magkakapatid. Panganay pa pala si Mima. Nandun din yung kapatid niyang lalaki na isa. Kasama nila na nagbabantay kay Mima. Kaya ayun, update po tayo kung ano po yung kapag sakaling nahuli na yung suspect, sigurado pipigay niya ng PNP at kailangan malaman natin kung sino ang nag-utos, sino ang mastermind. So yan lang po muna mga kapsat ang update dito kay Mima. So again, shout out po sa mga kasama natin dito, si Jamie, si Christine, si Joseph, si Nelia, si Lerma, si Nida, si Cherry, Desert Spring, kay Norlito, shoutout din, kay Elizabeth, kay Ryan Iconese, ayan, si Course Channel, shoutout sa'yo kabsat, walang yun nga, nakatalikod nakatalikod. Tapos ang problema dito sa mga DDS, sabi nila karma. Paano naging karma yun? Pinatay yun. Plinano, nakaplano, hindi naman yun na karmang nagkasakit, namatay, o kaya iba yung karma sa talagang plinano na patayin. Iba yun. Kaya itong mga kumag na to. Tapos, ayun nga, talagang tumatayo yung balahibo ko nung nakita ko grabe, ba't ito man nangyari sa'yo? Masaya lang naman si Mima. Kaya pag vlog dapat hindi nyo yun na nga, pinersonal nga kabsat. Pero for sure yan, ang talagang kwan mabsat, may kinalaman yan sa mga kwan yung mga nakaalitan at saka mga binardagol ni Mima. Kasi alam naman natin si Mima talaga ibang klase magbardagol. Alright, so yan muna ang ating main topic. Subtopic na po tayo. Related pa rin kay Mima to. Hindi ko pa napapanood to pero sabay-sabay natin panoorin. Countdown tayo in 30 seconds.